Buti pa itong mga OFW dyan. Ha? Sila kasi mayroon ng stand dito eh. Ha? Ingat sila dyan, ano? Ingat Alam yung niyo, mga kung OFW. maliliit, yan yung nakapupuwing. Ang sabi ng mga OFW, lalo na dyan sa Europa, teka muna, ha? Total, inapi nyo ang aming dating minamahal na Pangulong Digong, Okay. hindi muna kami mag-re-remit ng pera. Oh, Nako. Hindi tatamaan ng ekonomiya natin yan. So, nagbabanta sila ngayon. 1 week lang naman ito. 1 week. Oo. Oo. So, 1 week na no remittance? Yun ang sinabi. Pero hindi ko pa naman nakita kung talagang gagawin, di ba? Sa Europa yan, ha? Yung OFW sa Europa? Yun lang yung mga napabalita. Okay. At itinanong naman ito sa Palace Press Officer kay Attorney Claire Castro. Ito naman ang kanyang sagot. Pakinggan po natin. Attorney Claire, anong sagot mo doon sa mga OFW na hindi daw na magre-remit? Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. So, sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klaseng issues. Thank you po. Ayan, yan yata yung bago, maging mahinaw. Which is maganda naman. Maganda dapat. Pero ako, pagpapauna ako, Nelson, baka, marami din ba nakikinig sa atin mga OFW. Baka isipin niyo po mabuti maging epekto niya. Ano, magpakahinay-hinay po kayo. Ako sasabihin ko, sana naman wag yung ituloy. Ano, kahit pang isang linggo lamang po yan. Kahit na, sabi nga Senador Cheese, ay isang uri ng tahimik. Silent protest. Isang tahimik, di ba? Silent protest yan. Pero kahit na po yan 7 araw lang, may malaking epekto po yan sa ating bansa. Sabi naman ng isang OFW, Oo. 1 week nga eh. Kasi susweldo ko after 1 week pa. Ano ipapadala ko ngayon? Quincenas katapusan ng sweldo. Yun bang pahayag ng mga OFW? Ito yung mga supporters ng Yes. dating Pangulong Duterte. Kasi may grupo sila, yung Maisug OFW ata. So yun ang kanilang banta, no? Pero Kuya Benny, tayo naman ikaw naman may malawak kang kaalaman dito. Kung halimbawa, ng maraming OFW, isang linggo ang hindi nag-remit, hindi nagpadala sa Pilipinas, ano ang posibleng epekto nito sa ating bansa? Well, of course, yung hihina lalo yung pera natin. Okay, at siyempre, yung deposits natin dito, bababa. Tamaan din yung stocks dyan. No? Maraming repercussion yan. No? But, of course, isa sa malaki tatamaan, hindi lang naman yung pamahalaan. Sariling mga pamilya natin dito ay tatamaan. Yung pamilya mismo. So, yan yung maging hindi siguro magandang solusyon yan. No? Kung akong tatanungin nyo, hindi yan. Kaya dapat siguro mga OFW maghunos dili kayo. Maghunos dili kayo. Hindi lang po ang administrasyon na maapekto niya, kundi ang inyong sariling pamilya. Yes. Pero ilang araw daw ba yung nila? Babala? 1 week? 1 week. 7 araw lang? Di pagkakinapos kayo mga kababayan, ilapit lang muna kayo sa amin tatlo. Hindi. Yung mga pamilya sa ating milyonaryong magsasaka. Di ba? 1 week. Tapos pag nakita, mukhang effective. Sige, 1 week pa. Yun ang masakit na katotohanan. Pero yun ba, yung statement bang yan, nag-snowball, ibig sabihin, kasi OFW sa Europa yan Di ba? Kung makikita mo kasi dyan yung mga OFW, talagang sila Yung pagkakaisa. Oo, voluntarily nagpunta. Ang lalayo na pinagmulan. Gano'n na yung magtiis sila ng 1 linggo. Di ba? Ayun. O kaya, siyempre, sabihin nila, paano yung pamilya yung rito? Hindi man natin alam kung nakapagpadala na nung mga nakaraan, di ba? Oo. O kaya, padala na ako ngayon kasi next week hindi na. Nako. Ang sabi naman ni Enrile, eto na tayo. Ang sabi naman ng Presidential Legal Counsel, Juan Ponce Enrile, maghunos dili kayo. Ang pinatutunggalan niya yung mga OFW? Okay. Ang sabi niya, ang gusto ko kasi yung actual na kung ano sinabi, di ba? Kasi baka magkamali tayo kung ano direct sinabi. quote. Magiging fake news pa tayo. At maraming nagkakamali dyan, Meron ba tayong boss yata ni JP walang boses yan. Kasi wala post ba? lang ito. Post lang ba sinunod? Okay. Ayan, This is a humble, unsolicited reminder to our social and political leaders
whoever advised Filipino OFWs to suspend the remittance of their earnings abroad to the country. Ang sunto ko sino man ang nagpayo Yun. sa mga Pilipino na nasa ibayong dagat na suspindihin, Yun. hindi mag-remit, hindi magpadala, na kinikita sa Pilipinas ay should think many, many times about the adverse consequences of that advice to our OFWs. pag-isipan niyo mabuti yan. As I said before, for every action, there is always a possible counteraction. If such an advice is followed by some OFWs, what will happen? Should Congress, for instance, retaliate and cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice? Nako. The Para mas mabigat ata yung payo ni Manong Johnny. The OFWs are income tax free on their earnings abroad. They do not pay travel taxes. They do not pay airport fees. They are exempt from documentary stamp taxes on their remittances. And they are also exempt from filing income tax returns. Diyan, ako naman, di ba, kung katarungan ng pag-iisipan mo, doon sa ibang bansa niya, di ba? Totoo. Doon niya pinagpaguran, at ang alam ko, nagpapal din sila ng tax doon, sisingilin mo muna ng buwis yung OFW na nasa ibang dagat. Parang global unfair taxation. Naman, di ba? Unfair naman yan, Manong Enrile. In addition, they have to have passport to be able to work as OFW. Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. I earnestly suggest to our OFW to study carefully that advice to them before they get burned by it. Nako. Alam mo, dito sa naging pahayag na ito ng ating kagalang-galang na dating senador, Juan Ponce Enrile, well, I don't think maganda na salubungin natin ang init ng ulo, yung init din ng ulo ng ating mga kababayan na alam naman natin na nagbabanat ng kanilang buto sa ibayong dagat, pero yan po'y mga homesick. Kung kaya't yung mga nagiging reaksyon ng mga yan ay bunsod yan nung sama ng loob, hirap ng kanilang dinaranas doon sa ibayong dagat para sa kanilang pamilya rito. Hindi ho siguro karapat-dapat na pagbantaan natin sila at sabihin niya mga bagay na yan dahil yan po ay magdudulot lamang ng mas mainit na galit ng ating mga OFWs. Parang yung babala ng OFW, kinontra din niya, no? Ako sana kung sinabi niya to ni Senador, pag-isipan niyo mabuti yan kung ano magiging epekto sa inyo at sa ating bansa, period. Mas maganda pa sana, no? Pero yung ganyang inano niya, sumaklit ka rin. yes, Di ba? na para bang iilan na lang ang matalinong tao sa mundong ito, parang ganun yung dating nitong sagot niya. Hindi lang yun, Jen. Sasabihin na rin natin na parang naghahalucinate si Enrile Ganun ba? na kaya niyang kontrolado niya ang Senado at ang House of Representatives. Diba? Kinontra siya. Di ba? Oo, kinontra siya. Ayun nga. Kinontra. Kasi yung sinasabi niya na isususpende yung mga pribilehiyo ng OFW, kailangan niya pagbutuhan ng Senado at ng Kongreso. Oo. Baka akala ni Enrile siya pa ang Senate President ngayon. Sino bang Senate President ngayon? Senate President Cheese Escudero. Hindi siya ang tanungin natin. May salita ba siya? Nag-comment pa siya? Nag-react siya doon sa statement Senate ni Manong Johnny? President. Sabi daw ni Enrile, tanggalan niyo daw ng privileges yung mga OFW na hindi magre-remit. Tax privilege yan, no? Eto ang sabi ni Enrile ngayon. Okay. Ang sabi ni Enrile, Cheese. Sabi ni Cheese, sagot ni Cheese. ang sabi ni Enrile, sige nga, pakikinggan kita, Cheese Escudero. Anong maipapayo mo sa akin? Sige. Okay. Pakinggan natin. Sabi kasi ni Enrile, nga no, hindi na nga pala ako ang Senate President. At saka, Ikaw na pala. At saka, hindi rin ako ang Defense Secretary. Hindi na rin si Marcos Senior Presidente. So hindi na kami, Junior na pala hindi na kayo. pala kami nakakontrol ngayon sa Kongreso kung ano sabihin namin, yun ang gagawin. Hindi na rin ako customer. At saka matanda na nga pala ako ngayon. Naku, pasensya na at ako malilimutin na Pakinggan natin si Senate President Cheese Escudero. Ang sabi po ni Cheese, may Yan shot na. si Cheese? Meron. Pinaghandaan ko yan. Meron. Meron. Pakinggan Hindi natin. South Korea yan.
Ano masasabi mo, Viral na SP naman Cheese? yan. Sige. Para sa akin, karapatan po nila yon, pero makakasakit yon hindi lamang sa ating ekonomiya, pero sa maraming pamilyang Pilipino na umaasa sa kanilang mga kamag-anak at mahal sa buhay para sa kanilang pang-araw-araw, lingguan at buwanang gastusin. But that is a peaceful mode of protest na hindi pinagbabawal ng batas. Kanya nga lang, siyempre, makaka-apekto yun sa ekonomiya at personal na mga pangailangan ng marami sa ating kababayan. Ayun. Ito, linaw, no? Ano ba sabi? Peaceful protest. Di ba? Kung baga karapatan yan. Isang uri ng pagpapahayag. Bagay. At saka hindi siya sumang-ayon dun sa mga suggestion ni Enrile. Pero nandoon pa rin yung warning niya. Makaka-apekto man yan sa ekonomiya, maapektuhan din pamilya niyo. Tama. Di ba? Ako, kuya, kung sinabi ni Manong Johnny, doon sa punto na yon, ang problema siya mismo ay nagkontrababala sa mga OFWs. Parang doon naman ata tayo may disgusto. Nabanggit ba ito mga dahilan kung bakit hindi pwede yung sinasabi ni Enrile? Dun sa, Ano mo sabi? Sabi kasi ni Escudero, Oh. hindi ito maaaring gawin ng Senado ng mag-isa. Hindi na sabi. Anong paliwanag? Sige, tuloy At mo yan. kailangang desisyon ito ng buong Kongreso. So kailangan Yes. din ng House. Ito pa, hindi rin nila maaaring gawin ang hakbang na ito habang recess. naka-recess. Oo nga naman, di ba? Oho. At ikatlo, ay hindi niya ipapayong ito ay gawin. Yun. So walang kwenta pala yung So babala. hindi nasuportahan. Ay, tsaka bala yung mangyayari. Ako naman naniniwala, alam ni Manong Johnny din yung sinabi niya. Nananakot lang. No, medyo... Ay, baka nakalimutan na niya na wala ng martial law dyan. Ayun na nga. Kasi noong martial law, pwedeng manakot. At saka ngayon sa social media, ang dali na po. Kasi alam ata ni Manong Johnny, baka magta-type. Hindi, pero online sa Oo, online. Facebook Nag-post eh. Oho.